Akin ka, Rosana. Saad ni Eduardo sa sarili niya at lihim siyang napangiti. Dahil sa wakas, matatapos na ang problema niya sa grupo sa gabing ito. Sir, tawag ng piloto sa kanya. Ano yon? Tanong niya. Nakikita ko na po ang barko. Balita nito. Kaya agad nang lumapit si Eduardo sa harapan ng helicopter. At nakita nga niya ang barko sa malayo. Magaling. Bulalas niya. Maghanda na kayo. Ngayong gabi, matatapos na rin ang problema natin kay Rosana. Saan niya sa kanyang mga tauhan. Opo sir, sagot nila. Samantalang hindi pa rin bumitaw si Mario sa gilid ng upuan niya dahil sa takot. Sa labas naman ng barko, lumalakas na ang pagbuhos ng ulan at pag-ihip ng hangin. Kaya umuuga na ang barko. Napapahawak sa gilid ng hallway si Alona. Pati na rin ang dalawa nang umuga ito. Alona, sumuko ka na sa amin. Tumahimik ka, Barbie. Move! Sigaw niya sa akin. Kaya naglakad na ako, una sa kanilang dalawa, habang nakatutok ang armas niya sa ulo ni Hepe. You are not making any sense at all, Alona. Anong pake ko sa iniisip mo? Sagot niya sa akin. Kung nandito ka para iligtas si Hepe, bakit nakatutok yan sa kanya? I'm not stupid like you, Barbie. Kung sa'yo ko to tinutok, malamang gagawa ng paraan si Hepe para makuha niya ang baril ko. Pero kung sa kanya ko to, wait, bakit ko ba pinapaliwanag sa'yo to? Move! Sigaw niya. Nasa corridor kami at malapit na sa pintuan, palabas sa likod ng barko. Open it! Utos niya sa akin. Kaya binuksan ko na ang pinto nang biglang, Tigil! May narinig kaming sumigaw sa likuran namin at biglang umikot si Alona kasama si Hepe. Sabay tadyak niya sa akin. Kaya natumba ako sa labas, sabay atras ni Alona. Habang nakayakap ang braso niya sa tiyan ni Hepe at nakatutok ang baril niya sa ulo. Narinig ko ang mga yapak ng sapatos sa paligid. At doon lumabas ang mga tauhan ni Rosana na may dalang armas at itinutok to kay Alona. Huwag kayo magpapaputok. Hawak niya si Hepe. Sigaw ko sa kanila kaya tumigil sila. Assassin! Saad ni Rosana nung lumabas siya. At nakita ko nakasunod niya sina Mami at Daddy na may hawak na ring mga armas. Well, if isn't the former Queen Amorosa? Saad ni Alona na tila natuwa siyang makita si Rosana. Barbie! Tawag niya sa akin pero gumulong ako palayo sa kanila. Sabay takbo ko. Okay ka lang ba anak? Tanong ni Daddy sa akin. I'm fine, Dad. Sagot ko naman. As you can see, assassin, wala ka nang lulusutan pa. Saad ni Rosana sa kanya na tumingin si Alona sa kanyang paligid. At paglingon niya sa likod, nakita niyang nasa dulo na pala siya. Kaya sumandal siya rito. I see, sagot ni Alona na parang kalmado siyang nakikipag-usap kay Rosana. Bitawan mo si Minerva at ibaba mo ang baril mo. Utos ni Mami sa kanya pero ngumiti lang si Alona. The famous cello, aka the wife. Saad ni Alona na nagulat na lamang si Mami sa sinabi niya. Anong sinasabi mo, Alona? Tanong ni Hepe sa kanya. May profile kami sa'yo, Cherry Lou. Saad ni Alona at hinigpitan pa niyang pagyakap ng kaliwang braso niya kay Hepe. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mami sa kanya. Alam naming ikaw at si Rosana ang nagtumba kay Diego at ang mga tauhan niya. Saad ni Alona. Alona, itigil mo na to. Saad ni Hepe sa kanya. Shut up! So what of it? Tanong ni Mami sa kanya. You'll be surprised kung anong meron kami sa'yo, Cello. Saad ni Alona. Sabay tutok niya kay Daddy na agad akong tumakbo sa harap para humarang. Ken! Gulat niyang saad sa akin.
Dad, it's fine. Saad ko sa kanya. Alona, please stop this. Kita mong wala ka ng matatakasan pa. Saad ko sa kanya na tinutok niya muli ang baril kay Hepe. Bakit ka nandito? Anong pakay mo sa amin, assassin? Tanong ni Rosana sa kanya. Ikaw? Ako? Bakit ako? Tanong ni Rosana sa kanya. Anong nangyayari dito? Tanong ni Jared nung lumabas siya na nakasando lang at boxer shorts. At napatigil siya nung makita niya ang sitwasyon. Malaki ang atraso mo sa akin, Rosana. Saad ni Alona sa kanya. Wala akong alam sa sinasabi mo. 22 years ago, may kinuha ka sa akin na importante sa buhay ko. Wala akong alam sa sinasabi mo. Kalmadong sagot ni Rosana sa kanya. Wala! Stupid! Dahil sa'yo, nawala ang nanay ko. Sigaw ni Alona sa kanya na napatigil kaming lahat at napatigil kay Rosana. Nanay mo? Niyoko ni Alona ang ulo niya at halata sa boses niya na naging emosyonal na siya. Oo, ang nanay ko. Dahil sa'yo yun, Rosana. Sigaw niya na nakatingin lang si Rosana sa kanya. Pasensya na pero hindi ko kilala ang nanay mo at wala akong naaalala na may pinatay akong babae sa buhay ko. Saad ni Rosana na lalo pag nagalit si Alona sa sinabi niya. Punyeta ka! Meron! Sigaw niya kay Rosana. Nagsasabi ako ng totoo sa'yo. Oo, kriminal ako. Sangkot ako sa iligal na gawain ng sindikato. Pumatay at sumira ng buhay ng tao. Pero, ni minsan hindi ako kumitil ng buhay ng babae. Ang mga taong pinapatay ko o pinapapatay ko ay sangkot din sa iligal na gawain. Feeling santa ka ngayon, ha? Saad ni Alona. Miss, please itigil mo na to. Saad ni Daddy sa kanya. Natinignan lang siya ni Alona at binalik agad ang tingin niya kay Rosana. Kung sino man ang nanay mo at kung totoong napatay ko siya, sana mapatawad mo ko. Saad ni Rosana sa kanya. Kilala mo ang nanay ko at alam kong ikaw ang bumawi ng buhay niya. Kung sino man siya, matagal na yun. 2 dekada nang lumipas. Saad ko sa kanya na dinignan niya ako ng masama at binalik ang tingin niya kay Rosana. Nung napansin niya itong humakbang palapit sa kanya. Bitawan mo na ang ninang ko. Saad ni Rosana sa kanya. Maliban lang sa 2 anak ko. Siya na lang ang natitirang pamilya at koneksyon sa kahapon ko sa mundong ito. Saad ni Rosana sa kanya. Kung hindi mo pinatay ang nanay ko, siguro hindi ka nag-iisa ngayon. Saad ni Alona na ikinagulat naming lahat. Anong ibig mong sabihin? Gulat niyang tanong kay Alona. Alona, tumahimik ka! Sigaw ni Hepe kay Alona na pinalo siya nito ng mahina sa ulo. Tumahimik ka! Saad naman ni Alona kay Hepe. Ninang, may alam ka ba na hindi mo sinasabi sa akin? Tanong ni Rosana kay Hepe na umiwas siya ng tingin rito. Ninang, sabihin niyo po. Saad ni Rosana na humakbang siya ng 1 beses kaya binaril ni Alona ang sahig at napatigil siya. Rosana! Mama! Sigaw naming lahat. Ninang, ano? Tanong niya kay Hepe na natahimik kaming lahat. Patak ng ulan at ihip ng hangin ang narinig namin sa paligid. Patawarin mo ko, Rosana. Simula ni Hepe na nakita kong napaatras ng 1 beses si Rosana sa gulat. Bakit? Bakit ka humihingi ng tawad sa akin? May ginawa ko noon na hindi ko sinabi sa'yo.
Isang bagay na dapat kong ipinaalam sa inyong dalawa ni Karen. Saad ni Hepe na nakita kong nagulat silang lahat. Alam ko na kung anong ginawa ni Hepe dahil kinuwento niya na sa akin yan kanina. Anong ginawa mo, Ninang? Tanong ni Rosana sa kanya. Nakita ko naman na lumingon si Hepe kay Alona. Nagalit namang nakatingin kay Rosana. Ang mukhang yan, ang galit na nakikita mo sa mukha niya ay galit ng isang anak na nawala ng isang ina. Saad ni Hepe. Ang inang tinutukoy niya, Rosana, ay si Rose. Saad ni Hepe na lalo silang nagulat sa narinig nila. May anak si Rose? Gulat na tanong ni Dino kay Hepe. Hindi siya anak ni Rose, kundi nanay-nanayan niya si Rose. Sagot ni Hepe. Hindi mo kailangan pang magpaliwanag sa kanila, Minerva. Sagot ni Alona kay Hepe. Bakit mo nasabing pinatay ni Rosana si Rose? Ni hindi naman siya ang bumaril rito? Tanong ni Sonny. Na napatakip na lang siya ng bibig niya nung tumingin siya kay Rosana na nakayako ang ulo nito. Sonny! Sigaw ni Daddy at Mang Dino sa kanya. Sorry, sagot niya at tumahimik na lang siya. Oo, alam kong kasalanan ko ang nangyari kay Rose. Pinagsisisihan ko na yan noon pa. At hanggang ngayon, dala-dala ko pa sa balikat ko ang kasalanan yun. Saad ni Rosana kay Alona. Hindi sapat ang pagsisisi mo, Rosana, sa pagkamatay ni Rose. At yung kapatid mong si Karen, justice serve yun para sa amin. Saad ni Alona na ikinagalit naman ni Jaren. Takte, tita ko si Karen at si Rose, kaya wala ka sa posisyon para sabihin mo sa mama ko yun. Sigaw niya kay Alona. Jared! Sigaw ni Rosana sa kanya na natahimik na lang siya. Kung ano man ang binabalak mo, ilabas mo na ang ninang ko rito. Saad nito kay Alona na napalingon ng konti sa likuran niya. Naririnig niyo ba yun? Tanong ko sa kanila. Dahil parang may naririnig akong ingay maliban sa lakas ng ulan at hangin, pati na ang paghampas ng alon sa gilid ng barko. Ano yun, Ken? Tanong ni Mang Dino sa akin. Pakinggan niyo. Saad ko at tumingin sila sa paligid. At maya-maya lang, ingay ng helicopter. Saad ni Jared na agad kaming kumalat at tumingin sa himpapawid. Sir, tignan niyo po. Tawag ng piloto kay Eduardo. Bakit? Anong? Nagulat na lang siya dahil may mga tao sa likuran ng barko. Sila ba yan? Tanong niya sa piloto na kinuha naman ng co-pilot ang binocular niya at tinignan nito. Sir, malabo po dahil sa ulan. Balita ng co-pilot. Ha? Maganda na kayo. Tila nawawala ng sorpresa natin. Utos niya sa kanyang mga tauhan. Mario, maganda ka na. Saad ni Rico sa kanya. Na nanginginig at namumutla pa si Mario nung kinuha ang rifle sa bag niya. At niyakap niya ito nung napagalaw sa kaliwa ang helicopter. Oh, Diyos ko, inay. Bulalas ni Mario sa takot. Paano ka nga ba napasali sa grupong to, ha? Tanong ni Rico sa kanya na nagtawanan lang ang mga kasamahan niya. Pero seryoso ang mukha ni Eduardo na nakatingin sa barko. Sir, alam ko pong naririnig na nila tayo. Balita ng piloto. Alam ko, ilapit po ang helicopter at papaulanan natin sila ng mga bala. Masusunod, sir. Natutuwang sagot ng piloto. Narinig mo yon, Mario? Maghanda ka na. Punyeta ka? Alam mong may phobia ako sa ganitong... Pagputol ni Mario dahil parang nasusuka na siya. Helicopter yan! Saad ni Mami sa akin. Kaya napatuon ang atensyon namin sa papalapit na helicopter. Si Eduardo. Saad ni Hepe na napatingin kami sa kanya. Wala kang kwenta, Alona. Saad ko sa kanya. It takes one
To no one, Barbie. Sigaw niya sa akin. Sabay tutok ng baril sa ulo ni Hepe. Huwag kayong gagalaw. Kundi, papasabugin ko ang ulo niya. Saad niya sa amin. Hindi mo gagawin yan, Alona. Saad ko sa kanya. Try me. Saad ni Alona sa amin. Ako na lang. Saad naman ni Rosana. Ha? Gulat naming tanong. Ako na lang ang patayin mo. Huwag lang si Ninang. Mama! Sigaw ni Jaren. Shut it! Saad ni Rosana sa kanya. Total ako naman ang may kasalanan, hindi ba? Tanong niya kay Alona. Huwag mo na silang idamay, Dino. Tawag ni Rosana. Boss? Ano man ang mangyari, walang magpapaputok. Utos niya. Pero boss, walang mangingialam. Naintindihan niyo? Saad ni Rosana na hindi agad nagsalita si Dino. Masusunod, boss. Si Sonny na ang sumagot. Jared, tawag niya. Mama, tawag ni Jared. Mahal kita at ang kapatid mo. Saad ni Rosana sa kanya. Stupid, there has to be another way. Saad ni Mami sa kanya. Wala na, Chelo. Nasa punto na tayo na kailangan may mamamatay sa gabing ito. Sagot ni Rosana kay Mami. Stupid assumptions. Baka nakalimutan mo ang pangako mo sa akin noon, bruha ka. Saad ni Mami sa kanya na parang natauhan si Rosana. Siguro sa susunod na buhay ko na matutupad yun, Chelo. Saad ni Rosana. Nalalapitan na sana siya ni Mami, pero pinigilan siya ni Daddy. Alona, tama ba ako? Tanong ni Rosana sa kanya. Natinignan siya ng masama ni Alona. Alam ko kung ano ka, assassin. Saad ni Rosana sa kanya. Bakit assassin? Tanong ni Daddy. Alam ko ang history mo. Saad ni Rosana. Na ikinanggulat ni Alona, kaya tumingin siya kay Hepe. Na umiling naman siya nung nilingon niya si Alona. Hindi mo sinabi sa kanya? Tanong ni Alona sa kanya. Hindi, sagot ni Hepe. Alam ko, hindi mo ba napapansin ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Rosana sa kanya na napatingin si Alona sa paligid niya. Naka-standby lang ang mga tauhan ko at ni isa sa kanila walang lumapit o nagpaputok sa'yo. Saad ni Rosana na napansin ko agad yun ang pagkasabi niya. Bakit kaya? Tanong ko sa sarili ko. Project Lalabay. Saad bigla ni Rosana na nagulat kaming tatlo ni Hepe at ni Alona. Alam mo? Nagulat si Hepe nang marinig niya ito mula sa bibig ni Rosana. Paano mo nalaman? Gulat niyang tanong kay Rosana. Hindi ako tanga para pabayaan ko ang kapatid ko. Minerva, Alona. Saad ni Rosana sa kanila. Project Lalabay. Proyekto noon ni Eduardo na nag-oorganisa ng mga kabataan para gawing mamamatay tao o sa madaling salita, maging lihim ng mga sundalo niya. Saad ni Lolo Rudy nung lumabas siya mula sa pinto. Pa, alam niyo to? Tanong agad ni Daddy kay Lolo. Oo, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ni Rosana. At isa to sa napag-usapan namin. Saad ni Lolo kay Daddy. Hindi alam ni Rose na alam ko ang operasyon na yun. Pinamamanmanan ko siya sa isa kong tauhan. Saad ni Rosana, sabay lingon niya kay Sonny at kumaway pa to. Ikaw yung... Tanong ni Hepe. Oo, ako ang tumulong kay Rose na itakas ang tatlong bata sa lugar na pinagkulungan nila. Saad ni Sonny na nagulat si Alona dahil parang nanumbalik sa kanyang mukha ni Sonny. Ikaw na pala yung batang bubuit na sobrang tapang at kulit noon. Saad ni Sonny sa kanya. Ikaw? Gulat niyang saad kay Sonny
na parang lumuwag ang pagkakayakap niya sa bewang ni Hepe. Kilala kita, Alona. O mas gusto mong tawagin kitang Seven? Saad ni Rosana na napaatras silang dalawa ni Hepe nang marinig niya ito. Paano mo nalaman ang numero ko? Takang tanong ni Alona. Kapatid ko si Rose. Kahit tingin mong wala akong pakialam sa kanya at kay Karen, araw-araw ko silang binabantayan. Ate ako, kung alam mo yun. Sagot ni Rosana sa kanya. Mahal ko ang mga kapatid ko, kaya alam ko ang lahat ng ginagalaw nila, pati na kung saan at kung sino ang nakakasilamuha nila. Paliwanag ni Rosana. Naging alarma ako nung nalaman ko ang ginagawa ni Rose, pero kilala ko ang kapatid kong yun. Kung gaano kalambot ang puso niya sa kapwa, ganon din katigas ang paninindigan niya, kaya hinahayaan ko na lang siya. Pero, putol ni Rosana. Hindi ko inasahan na mangyayari ang insidente noon. Gugustuhin ko mang pumalit sa pwesto niya, pero hindi na mangyayari yun. Saad ni Rosana na dahan-dahan siyang lumapit kay Alona. Mahal kita. Saad ni Rosana kay Alona na nanlaki ang kanyang mga mata. Yun ang sinabi niya sa akin nung gabing bago kami naghiwalay. Mahal kita, ate. Yun ang huling binigkas niya bago siya umalis sa mansyon. Saad ni Rosana na ilang talampakan nilang siya sa kinatatayo nila ni Hepe at Alona. Kaya kung may taong mang mamamatay ngayon, yun ay ako. Saad ni Rosana, sabay hawak niya sa kamay ni Alona at hinila ito para itutok ang baril nito sa noo niya. Ako, Alona. Saad ni Rosana. Sir, tawag ng piloto. Buksan mo ang ilaw at itutok mo sa kanila. Utos ni Eduardo sa piloto na agad naman itong binuksan ng ilaw at nakita nilang nagulat ang mga taong nasa likuran ng barko. Agad na binuksan ni Rico ang pintuan ng helicopter at tinutok ang mga armas nila na nakita nilang nakatangalang ang mga taong ito nung makita sila. Rosana, sumuko ka na! Kung ayaw mong paulanan ka namin ng bala. Sigaw ni Eduardo sa megaphone na dala nila at natutuwa siyang makita ang mga mukha ng mga taong papatayin nila. Napamura ko dahil inilawan kami ng helicopter, pero kalmado lang ang mga tauhan ni Rosana. Pero kami ni Daddy, Mami at Lolo Rudy, nagpapanik na kami dahil nakikita na namin ang armas na nakatutok sa amin. Bumaba pa ng konti ang helicopter. At doon, nagulat na lang kami sa sakay nito. Tulala kaming lahat nung makita namin kung sino. Hindi to ang tamang panahon para sa'yo, Rosana. Saad ni Alona sa kanya. At nakita namin ang pagbaba ng isang hagdanan sa likuran niya. May panahon para dyan. Saad ni Alona, sabay tulak niya kay Rosana. At tumakbang siya paabante. Sabay inikot niya si Hepe sa likuran niya at tinulak para umakyat sa hagdanan. Sir, tawag ng piloto kay Eduardo. Ano to? Niloloko mo ba ako? Galit na tanong niya sa piloto. Sir, tama naman po ang coordinates na binigay ng tech nyo. Ito nga ho, tignan nyo sa instrumento ko. Saad ng piloto. Tinignan naman to ni Eduardo at tumugma nga ang coordinates na binigay ng tech niya. Punyeta! Galit niyang sigaw at sinuntok pa niya ang headrest ng upuan ng piloto. Punyeta! Pagsisigaw sa galit ni Eduardo. Sir, ano nang gagawin natin? Tanong ni Rico sa kanya na sinuntok niya to sa muka at napasandal to sa gilid ng upuan. Hinayupak na taong yan. Kontakin mo ang tech na nagbigay nito at tanungin kung bakit ito ang binigay niya bago niyo siya tapusin. Galit niyang utos. Masusunod, sir. Sagot ni Rico na nakahawak pa sa panga niya. Valkyrie reporting. Sigaw ng babaeng sakay sa helicopter. Alona! Sigaw ko sa kanya nung yumakap na siya sa hagdanan at dahan-dahan na siyang umangat. Boss,
Saad ang tauhan ni Rosana. Wag! Walang magpapaputok! Utos niya na binababa ng mga tauhan niya ang mga baril nila. Ninang, saad ni Rosana na tila nalulungkot siya sa paglayo nila. Samantala sa loob, kayo! Gulat na saad ni Minerva nung makita niya kung sino. Welcome, Chief, saad ni Presi sa kanya at pagtingin niya sa piloto. Ikaw? Gulat niyang saad. Umupo ka ng maayos at mag-seatbelt ka. Utos ng piloto sa kanya na sinunod naman to ni Minerva. Alona, tawag ko muli sa kanya na napatingin siya sa akin. Barbie, tawag niya. Sabay ngiti niya at tumakit na siya sa hagdanan. At nakita kong paangat na ang helicopter. Ken! Sigaw nilang lahat nung nakita nila akong tumakbo papunta kay Alona. Sabay akyat ko sa railing at tumalon papunta sa kanya. What the? Narinig kong napasigaw si Alona at nagulat siya nung yumakap ako sa bewang niya. Let go, you stupid! Sigaw niya sa akin. I'm not letting go! Balik ko sa kanya na sinuntok-suntok niya ako. Stupid! Sigaw niya sa akin. Alona! Narinig namin yung babaeng sakay ng helicopter. Kaya napatingin kami sa kanya at pareho kaming nagulat dahil nakatutok ang baril nito sa amin. Presi! Sigaw ni Alona sa kanya. Ken! Tawag nila mami at daddy sa akin. Bakit mo ginawa yan? Sigaw ni Jared. At hindi ko na marinig ang iba pa nilang sinasabi dahil lumalayo na ang helicopter sa barko. Hinigpitan ko ang pagyakap ko sa bewang ni Alona. At nung makita kong malayo na kami sa barko at sobrang taas na pala namin. Oh no, oh no, oh no. Sunod-sunod kong saad dahil takot talaga ako sa matataas. Presi, don't you dare shoot us! Sigaw ni Alona sa kanya. Presi! Sigaw ni Alona. Kaya nung tumingala ako, nakita kong nakangiti yung babae sa amin. Bye-bye! Sigaw niya. Presi! Sigaw naming dalawa ni Alona at nakita naming binaba ni Presi ang baril niya na nakatutok sa amin na tila inaayos niya ang sight niya para tamaan ako. Presi! Don't shoot him! Sigaw ni Alona sa kanya. Pero hindi ata siya marinig ni Presi dahil sa ingay ng helicopter, pati na rin ang malakas na hangin at ulan. Tumingin sa akin si Alona at nakita kong parang seryoso nga ang sitwasyon namin na akala ko nagbibiro lang ang mga kasamahan niya at narinig na lang namin ang pagputok ng baril at napayakap siya sa akin. Pareho kaming napamura ni Alona at pagtingin namin sa itaas, nakangiti pa rin sa amin yung Presi. Presi! Don't you dare shoot us again! Presi! Sigaw na naming dalawa nang biglang nawala si Presi sa palingin namin at numungaw si Hepe. Napabuntong hininga kaming dalawa nang makita namin si Hepe. Parang may humila kay Hepe dahil bigla na lang siyang nawala at muling dumungaw si Presi. Muling tumutok ang baril niya sa amin. Oh, again! Pareho kaming napasigaw ni Alona at nagkatinginan kami. No! Sigaw ko kay Alona. No! Muli kong sigaw. No! Sigaw ko nung pinikit na ni Alona ang mata niya. Sabay bitaw niya sa hagdanan at naramdaman ko na lang ang sarili kong nahulog. Napasigaw na lang ako nang makita kong lumalayo ng helicopter sa amin. At nakikita ko na papalapit na kami sa dagat. Barbie! Narinig kong tawag ni Alona sa akin bago kami bumagsak sa dagat. Oh dear! Saad na lang ni Presi. Stupid! Bakit mo ginawa yun? Sigaw ni Minerva kay Presi. I wasn't thinking. Ang tanging sagot ni Presi sa kanya. Drop the bag. Saad ng piloto sa kanya. What? Tanong ni Presi
at natakot na lang siya dahil nakatingin sa kanya ang piloto. Ah, Roger that, sagot niya sa piloto at kinuha niya na ang bag sa cabinet at hinulog niya to sa dagat. There you go, saad ni Presi at napatumba na lang sila ni Minerva sa sahig nang biglang gumalaw ang helicopter. Seatbelt! Sigaw ng piloto sa kanila. Kaya bigla silang umupo at nag-seatbelt. Anong nangyari? Tanong ni Minerva sa piloto. Parang may tumama sa engine. Kailangan nating mag-landing. Dahil kung hindi, babagsak tayo sa dagat. Sagot ng piloto sa kanya. Paano sina Alona? Tanong niya. They'll have to survive without us. Sagot ng piloto. Don't worry, Minerva. Yung bag na hinulog ko kanina, life raft yun at may supplies na yun sa loob. Saad ni Presi. Hindi mangyayari yun kung hindi mo sila binaril. Sigaw ni Minerva sa kanya. Oh, please don't yell at me. Parang bata nung sumagot si Presi. I have to land for now. They are on their own. Saad ng piloto. Na nag-alala naman si Minerva. Teka, si Eduardo. Takang tanong ni Minerva sa kanila. Don't worry, Victor already took care of it. Natatawang saad ni Presi. Victor? Gulat niyang tanong kay Presi. Yup, yung GPS tracking chip na nakabaon sa balikat mo, Chief, has been shut down at nilipat ni Victor ang location nito sa isang fishing vessel somewhere far away from here. Paliwanag ni Presi. So ang ibig sabihin nito, tanong ni Minerva. You don't have to worry about their safety dahil hindi sila mahanap ni Eduardo. Sagot naman ng piloto kay Minerva. Sir, nakontak ko na po yung tech natin. Saad ni Rico. Anong sabi? Ngayon lang napansin ng tech na nahak pala tayo. Simula kanina pa. At yung coordinate na naibigay niya ay isa sa fishing vessel daw po. Balita ni Rico. Bakit hindi niya tayo kinontak agad? Wala po tayong signal kaya hindi niya tayo nakontak. Sagot ni Rico. At napatingin na lang sa labas ng helicopter si Eduardo. Sa mga taong galit na binabato sila ng isda para umalis. Ponyeta! Galit niyang sigaw. Habulin natin sila. Sigaw ni Cello. Sa kondisyon na to, hindi advisable. This is your fault. Galit niyang saad kay Rosana. I'm sorry, but don't worry. Anong don't worry? Nasa panganib ang anak namin. Tapos yun ang sasabihin mo? Sagot ni Ken sa kanya. I know those group. Pati na ang pilotong yun. Kaya alam kong ligtas silang dalawa ni Ninang. Saad ni Rosana. Kinwelyuhan ni Cello si Rosana. Kaya umalma ang mga tauhan niya na tinaas naman ni Rosana ang kamay niya at kumalma sila. You have to trust me, Cello. Saad ni Rosana sa kanya. If there's anything happened to my boy, I know, papatayin mo ako. Dugtong ni Rosana na hindi na nakasagot pa si Cello. Boss, tawag ng isa sa tauhan niya. Ano yun? Kailangan po nating umalis sa lugar. Paano si Ken? Tanong ni Rudy. Gaya ng sinabi ko, ligtas siya kasama sila. Kalmadong sagot ni Rosana. For now, yung sitwasyon muna natin ang uunahin. Dagdag pa niya. Yun nga ang sitwasyon natin na pinakawalan mo ang babaeng yun. Sagot ni Cello sa kanya. Boss, nagiging bagyo na raw po ang unos na ito. Balita ng tauhan niya. Kaya tumingin si Rosana kay Cello. There are 100 people on board. This ship, Cello, including na tayo. Kung hahabulin natin sila with this weather, tiyak ang kamatayan natin. Saad ni Rosana sa kanya. Our destination will provide us shelter. Kaya ito ang uunahin ko for now. Saad ni Rosana. Dahan-dahan namang bumitaw si Cello sa kwelyo ni Rosana. I hate it, but you're right.
Everyone, pumasok na tayo sa loob. Utos ni Rosana. Ken, I hope you are safe, son. Saad ni Ken sa sarili niya. Hello mga loves ko, may hihingin lang ako na favor sa inyo. Paki-subscribe naman ang backup channel natin na Miss Amorosa. May bago po tayong stories dito. At sa mga gusto naman pong mapakinggan ulit si Aling Saida at ang mga bagong stories, andito na po kay Madam Midnight Files. Huwag niyo rin pong kalilimutan mag-subscribe. Thank you mga loves. Love you all. Bye!